Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim, sagot kita. At napapakinggan nyo po kami sa 92.3 Radyo 5, True FM, dito tayo sa totoo. At live din po tayo syempre sa Facebook page ng True FM. At kung kayo po ay Signal subscribers, mapapanood nyo na rin po kami sa Channel 19, kaya tutok na po kayo mga kapatid. At ngayon nga po ay araw ng Martes, tuwing Martes, serbisyo publiko po tayo. At ang ating episode ngayong araw ay para po sa mga kawani ng pamahalaan dahil ang makakasama po natin ay ang GSIS o ang Government Service Insurance System. Kamakailan lamang po ay inanunsyo ng ahensya ang pagbubukas ng application para sa kanilang Emergency Loan Program. Pwede yang ma-avail ng mga apektado po ng kalamidad. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 118 na syudad at bayan po ang nasa ilalim ng state of calamity. Pag-uusapan din natin ang bagong digital ID at mobile app ng GSIS. Kaya po ihanda na po ang inyong mga tanong dahil sagot ko kayo sa usaping serbisyo. Ang ating question of the day: gusto mo bang mag-avail ng emergency loan? Kung gusto nyo po ay maaari po kayong mag-comment sa ating live stream kung may mga concern po kayo or anything about your membership sa GSIS ay maaari po natin yung matugunan at ilalapit po natin sa ating guest. Maaari nyo pong i-post yan sa ating live stream. Better yet, you can call our tanungan hotlines. Ayan, ang ating tanungan hotlines ay 8631-5788 or 8631-6674. Again, that's 8631-5788 or 8631-6674. Kaya sa mga miyembro po, kawani ng pamahalaan, abay para sa inyo po ang ating programa today. Yung inyo pong mga concern sa inyong GSIS, pwede nyo na pong i-post yan or itawag po sa amin at mamaya susubukan po nating sagutin lahat ng inyong mga concern. Oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Simulan na po natin ang ating talakayan. Live po dito sa studio. Kasama po natin si Sir Eric Bundak. Siya po ang Vice President ng GSIS NCR Area 2. Magandang hapon sa iyo, Sir Eric. Magandang hapon, Ma'am Cheryl, at magandang hapon din po sa inyong milyong-milyong taga-subaybay. Wow, sarap naman pakinggan. Milyon-milyon. So maraming milyon yan, ha? Dapat mga kapatid, tutok po kayo. At yun nga, gusto natin ilaan itong araw na ito para po sa mga kawani ng pamahalaan. Marami mga nalilito pa rin kasi dun sa GSIS at saka sa SSS. Opo. Ang GSIS, pang kawani lamang po yan ng pamahalaan. Opo. Ayun po. Alright. I understand na pag government employee nga po ang GSIS, lahat ba ng kawani ng gobyerno required na maging miyembro or sakop po ng GSIS? Dapat po sakop lahat ng mga kawani ng gobyerno, lalo pa yung mga mayroong employer-in-employee relationship. Ano po? So dapat pong ibigay ng ahensya ang mga pangalan ng kanilang mga kawani para po magkaroon ng record sa amin sa GSIS. Yan po ba? Paano po yung may mga exemptions po ba? Parang, paano po yung mga contractual? Gaya ng nabanggit ko, Ma'am Cheryl, no? Basta mayroong employer-employee relationship, dapat miyembro ng GSIS, maliban na lang po yung contract of service lang. So, dapat po ay naibibigay sa GSIS nga po yung mga listahan na yon para makreatean po sila ng member service record. Okay. Of profile. At gaano na po karaming miyembro mayroon po ang GSIS? Sa kasalukuyan po, Ma'am Cheryl, meron na po tayong mahigit na 2 milyon. 2 milyon. Na active members po sa GSIS. At Ibig sabihin pag-active, nagtatrabaho yan sa pamahalaan. Kasalukuyan nagtatrabaho sa pamahalaan at meron po tayong humigit kumulang na 600 pensioners po. Old age, disability, survivorship pensioners. Sa kasalukuyan, umaabot ng 2.65 million na po. Ang siniserbisyuhan ng ating GSIS, ng inyong GSIS. Sir Eric, doon po sa mga miyembro ng GSIS yung nag-work sa pamahalaan, paano po pag, kunwari after 5 years or several years lang, lumipat sila sa private sector, what happens to their membership?
Dapat lang po nang i-report sa amin. For example, ang isang member lumipat sa private sector, ibibigay lang po sa amin, dapat ni-report ng ahensya para po mai-update namin ang kanilang service record at maitama at hindi na po kami maniningil ng premium sa kanilang ahensya po. So para naman maitama natin ang ating mga records. Opo. So sa kasalukuyan, ang kailangan lang po natin ay mayroong 15 years dapat na total length of service para tayo ay at the age of 60, for example, ang isang member ay makapag-pension balang araw. Ayun. So basta, okay, kunwari yung 15th year niya, umalis na siya sa pamahalaan pero nakakompleto siya ng 50 years pero hindi pa naman siya retirado, hindi pa niya makukuha. Hindi pa niya makukuha at the age of 60 po. 60 So separation benefit yung tawag doon. Just for example, hindi pa siya age of 60. For example, hindi siya nakaabot ng 15 years po sa serbisyo. Okay. Ang GSIS po ba, kasi kaming mga nasa private sector, pag ako may nakakausap akong mga magre-retiro na sa pamahalaan, pag sinabi na sa akin 30 years sa service or 15 or 20 years, naku, nakakaingit kasi ang maririnig mo, excited sila dun sa makukuha nilang pensyon. Ang private sector, hindi pwedeng mag-GSIS member. Hindi po. Pero ang GSIS member po ba, or yung nagkawani ng pamahalaan, pwede pa rin silang mag-SSS? Meron po mga scenarios na gano'n. Pwede yun? Pwede po yun. Na-allow? Opo, na-allow. For example, previously, meron silang SSS. At tapos... kung sabay? Pwede naman po, basta... parang voluntary member. Yes, meron pong ganong case. Halimbawa, merong miyembro sila ng SSS, at the same time nagtatrabaho po sila ngayon, nakakompleto sila ng serbisyo doon sa SSS, tapos meron din silang 15 years sa gobyerno. So at the age of 60, magkaka-pension sila both sa SSS at sa GSIS po. Paano po ba ang membership sa GSIS? Ang membership sa GSIS, binabase po namin yon sa record na natatanggap namin sa ahensya. Nagpapadala po ang ahensya ng mga importanteng record katulad ng service record, appointment ng ating mga members, and then with that basis po, ina-update namin, nag-create po kami ng kanilang tinatawag naming member service profile, at doon ay inire-record namin ang lahat ng serbisyo na pinagserbisyuhan ng ating mga members sa pamahalaan. So, yung pong services na yon ay may karampatang compulsory premiums na aming sinisingil o binibill sa mga ahensya. So, currently, yung 21%, ang portion po ng government doon na binabayad ng ahensya ay 12% out of 21%, at sinushoulder naman yung 9% na mga members na kinakaltas po sa kanilang mga sweldo buwan-buwan po. Kaya din maganda rin, kasi medyo malaki-laki rin yung kinakaltas. Pero, the same time, talagang alam nila pag sila'y nagretiro, talagang mararamdaman nila na makakapag-relax sila sa kanilang pagre-retiro. Kahit na minimum of 15 years lang. No? Opo. Siyempre yung mga iba, maririnig tayo, diba? Talagang all their life, talagang nagserbisyo po sa pamahalaan. So, 15, minimum of 15 years. Para makapag-pension po. Okay po. Again, 21% po yan, 12% from the agency. GS po. GS portion. GS portion. So, ang ahensya, sa pondo ng ahensya po, kinukuha yung pagbabayad sa GSIS. Tapos yung 9% po doon ay kinakaltas sa kanilang mga buwan na sweldo. For example, ma'am, ang sweldo ay 10,000. So, ang 12% no, nasa 1,200, So, sinushoulder yun ng government. Hindi yan babawas po sa sweldo nyo, sinushoulder ng government po yun, ng pamahalaan. Tapos, ng national government. Tapos, yung 9% or 900, yun po bawas. So, total po, 2,100. Pero iba pa doon, syempre, yung sa kanilang PhilHealth. Iba pa po. Yung kanilang pag-ibig. Opo. Pero yun din, parang din sa SSS yun, may shared, Yes. hati sila nung kanilang ahensya. Yes. Yes po. Maliban po, dahil nga mas malaki yung GSIS compared sa SSS, pero maliban po doon, pagdating po sa services at benefits, ano po ang pagkakaiba ng SSS sa GSIS? I can only talk po sa GSIS. Marami pong services kami, nagbibigay din po kami, Ma'am Cheryl, ng mga loans,
And then, iba-iba po kaming loans. Meron po kaming multipurpose flex ngayon. And then, meron din po kaming calamity loan na napapanahon ngayon po. May policy loan. At meron din po kaming mga general insurance, housing, and then, pag nag-retire po, yun nga, merong makiklaim sa GSIS na retirement claim, and then pension habang buhay po hanggat nabubuhay sila. Okay, you have the eligible. multipurpose flex. Yes. And then you have the calamity loan. Calamity loan. Pension loan also. Pension loan, policy loan. And policy loan. Ano yung policy loan? Yun po yung kasi pag ikaw ay member ng GSIS, meron po automatic na binibigay na kaming policy. So out of that, you can insured. Out of that po pwede mong i-loan yung portion of that you can avail for a loan, policy loan. Yung policy po yun depende rin sa sweldo or sa depende sa value po, termination value nung policy po. Okay. Naglaan po kayo ng 18.5 billion para po sa mga nasalanta. Ano po, sino po ang qualified na mag-avail nito? Ito po yung isa sa mga programs which is the emergency loan? Yes, calamity loan. Actually, the emergency loan and calamity loan are the same. Yes. Okay. Actually, as of today, naglaan na po kami ng 24.17 billion pesos na calamity loan para sa ating mga affected na mga members and pensioners. Ano po? Una po, nung July 26, buong National Capital Region, Province of Rizal, tapos Province of Cavite, and Province of Batangas po. And then, the following day, naglaan din po kami ng binukas na rin natin ang calamity loan sa Province of Bataan, Municipality of Baco, and Pinamalayan Oriental Mindoro. And just yesterday, we opened the calamity loan for Province of Pampanga and Province of Bulacan. So, as of today po, meron na tayong mahigit kumulang na 30,000 na na-disburse. Actually, na-disburse na ma'am na mga loans amounting to 710 million gross loans na binipisyuhan po yung mga 30,000 nating mga kababayan na mga members at pensioners ng GSIS. And as of this time, yung iba ay, actually ang nag-avail ay nasa 50,000, pero ang na-credit at na-process na po namin ay nasa 20,000. Yung iba po, may mga disapproved, baka kulang sa net take-home pay, or paano po yun? Paano ang proseso? First, gaano po kalaki or paano binabase kung magkano yung kanilang pwedeng ma-avail na emergency or calamity loan? Ang calamity loan po ng GSIS ay 20,000 doon sa first time availment. For example, standard po yun talagang ano? Standard po. Pero sa mga may previous calamity loan, ang available po sa kanila ay 40,000, but the net amount should not exceed 20,000 kasi ibabawas po namin yung calamity loan nila previous, ano. So basically nasa 20,000 po ang calamity loan namin. So ito po ay available sa ating mga members, old age pensioner and disability pensioner. Basta po ang ating mga nabanggit ko, ang members pensioners na yon ay nakatira doon sa declared calamity area na nabanggit ko po kanina yung mga lugar, pati po doon sa working doon sa ahensya na situated doon sa calamity area. So working and residing pag active member, Ma'am Cheryl, ano? Pero pag pensioner naman po, sa old age pensioner natin tsaka sa disability pensioner, ang requirement natin dapat resident doon sa calamity area kasi hindi naman na sila working, right? Kasi po sila ay mga pensioner na basta po na-deklara, for example, sa buong NCR, eligible po ang mahigit sa 1.1 million active members and pensioners for calamity loan as of this time. Yun po yung 24.17 billion na inilaan ng GSIS para sa calamity loan. Gaano po katagal ang processing? Mabilis lang po ang processing dahil ngayon ay meron tayong GSIS Touch. Yun po ang digital platform ng inyong state pension para maghatid ng ginhawa service anytime, anywhere sa ating mga members and pensioners. Ayan. O mamaya po mga kapatid, baka bago po sa inyo yan, digitalization na talaga yes.
ang tina-target po ng ating pamahalaan to make it easier for everyone na gustong mag-avail ng kahit na ano pong serbisyo ng ating pamahalaan. Gusto natin makipagsabayan dyan. Okay, pagdating po, so mas pinabilis na, kung mas pinabilis, more or less few days, hindi naman po abutin ng linggo para malaman nila kung approved or hindi? Hindi naman po. Ang pag-active member po kasi kailangan dumaan sa tinatawag nating agency authorized officer. Yun po ay empleyado ng kanilang ahensya. So, yes, ma'am, mag-a-apply sila for example sa GSIS Touch, mabilis lang po yun. And then once successfully nakapag-apply, na-submit nila yung digital application nila, pupunta po yung record na yon sa kanilang AO. Once approved po yun, we have 1 to 2 days to credit the loan proceeds to the bank account of our members and pensioners. Ganun lang po siya kabilis. Pero sa mga pensioners, of course, mas mabilis po yun kasi wala namang AEO na ma'am. Yes, wala na silang ahensya. Ano po? Gaano po katagal yung terms? Ano yung mga terms nila pagdating sa emergency or calamity loan? Payable po siya in 3 years. That's the max. The max. Yun po talaga. Ano na siya? Yun. Standard. Payable in 3 years po ang ating calamity loan. But renewable whenever there is a calamity again offered. Like for example, I mentioned po kanina na pwedeng 40,000. Dahil for example, we offered po 20,000 today. So hindi magandang pagkakataon, nagkaroon uli. After 6 months After lang. 6 months, nagkaroon uli. They can renew the calamity loan, so we will just ibabawas namin syempre outstanding. Oo, yung outstanding previous loan nila paano ngayon. yun? 6 na buwan pa lang nababayaran, maliit pa lang yun. Maliit pa lang ang yun, sir, ma'am. So magkakaroon pa rin sila ng neto na 20,000 kasi po 40,000 ang i-offer basta namin. Basta hanggang max nila, Opo. 40 all in Basta all combined. Yes, basta may existing calamity loan ka po, 40 na ibibigay namin. So para naman mayroon pa ring proceeds na makukuha ang ating members. Paano po yung sa mga pensioner? Kasi syempre pension na yun, wala naman na silang wala na silang trabaho, basta automatic deduction dun sa nakukuha nilang pension. Basta ang requirement po namin, dapat hindi after deducting the pension loan, the calamity loan hindi bababa ng 25% yung kanilang natatanggap na pension. Para naman may maiwan sa kanilang pension. So, ayun po ang requirement. Kunwari, sabi, doon tayo sa mabilis, madaling i-compute, 10,000 ulit. So, dapat kung combine whatever loans po ang makukuha nyo sa GSIS, basta may 2.5 at hanggang 2.5, pag naka 7.5 ka na nade-deduct, hindi ka na makaka-avail ng kahit ano. Basta 2.5 ang net po. Oo, kailangan may naiuwi or may natatanggap pa rin kayong mababa lang po, pension. Ma'am Cheryl, yung monthly amortization nitong calamity loan namin. So, pag 20,000, nasa 655.56 lang po ang monthly amortization for 3 years. Pero pag 40,000, nasa 1311.11 or 0.12 ang monthly amortization for 3 years po. Ganun lang siya kababa. Okay, doon po sa mga sa mga interesado po, ano po yung requirements na dapat ihanda at paano po yung proseso kung maglo-loan? Sabi niyo po kanina, madali, kailangan alam na nila yan for sure. For sure. Pag mag-avail sila, meron silang officer sa ahensya na doon sila dadaan. Dadaan yung application nila. Yung application. Kasi for example, nag-apply po sa GSIS Touch, yung pong loan application na yon ay dadaan lang sa ahensya para i-certify ng ahensya na itong particular member na ito ay mayroong pang net take-home pay na after deducting the 655.56 for example, nag-avail ng 20,000 ay mayroon pa namang 5,000 na matitira based sa GAA Tapos ito palang member na ito ay hindi lawop yung leave without pay at ang member na to ay walang criminal or admin case or case sa ahensya. So pwedeng makapag-avail ng loan na yon at nagbabayad po ng premiums for the past at least 6 months. So yun na lang po ang requirement ng ating calamity loan. If pasok po ang ating active members sa lahat ng categories na yon, they can immediately avail of our calamity loan sa GSIS Touch. At lahat po, yan, alam na ng mga members kung ano yung GSIS Touch. Is this a newly launched? It was launched po last year pa. Okay. But we intensified the launching po
starting din last year and until today because we have so many programs po na nakalagay na po sa GSIS Touch. Okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin, discuss din natin para baka marami pa sa mga kapatid natin hindi nila na ma-maximize. Sayang Opo. naman yung GSIS Touch. Ayan po, didetalihin natin yan. Mga kapatid, kung kayo po ay may mga concern, ukol po sa inyong membership sa GSIS or may mga katanungan po kayo sa mga gusto nyo pong ma-avail na kung anong klaseng loan po. Maraming uri sila ng loan. Ayan, may multi-purpose, flex, calamity or emergency loan, then the pension, and then the policy. Tanong ko, pwede ba yun sabay-sabay lahat? Mamaya po papasagot natin yan kay Sir Eric. Pero again, kung kayo may mga tanong, you can post that sa ating live stream or you may call our tanungan hotlines sa 8631-5788 or sa 8631-6674. Again, 8631-5788 or 8631-6674. Huwag po kayong bibitaw. Magpapatuloy po ang ating programang Sagot Kita. Katuwang ang GSIS. Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama po ang inyong lingkod, Cheryl Cosim, ang ating question of the day. Gusto nyo ho bang, baka kailangan nyo ho, may pwede ho kayong ma-avail na emergency or calamity loan na tinatawag po mula po sa GSIS. Ang ating pong episode ay para sa mga GSIS members na nasa mahigit 2 milyon na miyembro, active members po. And of course, dun sa mga pensioner na po natin, baka may mga concern din po kayo, maaari nyo pong idulog yan sa amin. You can post that sa ating live stream or you may call our tanungan hotline. We're still joined by Sir Eric Bundak. Siya po ang Vice President ng GSIS NCR Area 2. At ito nga po, yung kaninang tanong ko, yung naiwan kong tanong, Sir Eric, sa dami po ng klase ng loans mayroon, pwede nga bang sabay-sabay yan? Kasi kagaya niya, magpapasukan. So, mga pwede pumasok doon yung multipurpose flex. Tapos, kung kunwari, nabaha pa yung lugar mo, pwede rin yung inyong emergency loan. Pwede po ba yun? Pwede, ma'am. Pwede, for as long as kaya. 25% ang matitira sa makukuha. Sa pensioners po yun. Sa pensioners. Pero sa active members, for as long as kaya ng paying capacity, for as long as may natitirang 5,000 po na take-home pay, ay pwedeng i-approve ng kanilang AEO yung loan application nila sa GSIS. Basta po kaya ng loan at kayang bayaran sa GSIS. Pwede po sabay-sabay. Ayan. Pwede daw po sabay-sabay. Balikan ko rin, sir, yung kanina, yung pinag-uusapan natin na GSIS Touch. Yep. Okay. It was launched last year. Ano po ba ang, gaano ba kaginhawa o nakatulong sa kaginhawahan ng mga GSIS members ang GSIS Touch? What is this? Ang GSIS Touch po, as mentioned earlier, ma'am, ay ang digital platform ng GSIS. Gaya lagi ng sinasabi ng aming mahal na PGM, si PGM Vic Veloso, na with the GSIS Touch, we want to, ang adikain namin, yung mithiin talaga namin ay magbigay ng best customer service sa ating mga members and pensioners. Out of 2.6 members, active members and pensioners po, as of now, mayroon na pong almost 1.38 million ang nakapag-register na sa GSIS Touch, meaning nasa 52% na po. So, meron pang natitirang nasa 48% na kailangan mag-register sa GSIS Touch. Ano ba kasimple dahil yan? itong napakasimple lang po, ang mag-download lang po ng GSIS Touch mobile app sa Google Play. Pag gamit po nila ay Android cellphone or sa pag-iPhone naman po sa Apple App Store. Pag download na po nila yung GSIS Touch mobile app, magpunta lang po sa landing page. For example, successfully downloaded, and then isusupply lang po nila yung tinatawag naming business partner number or BP number na alam po ng ating mga members yan. By heart. Alam nila yan by heart. Kasi dapat sa ulo nila yung kanilang BP number kasi yun po yung unique transaction number, yung kanilang identification number. And then, after supplying the BP number, yung date of birth. Tapos pag once supplied na po nila doon sa aming landing page nga doon sa GSIS Touch, i-verify po ng GSIS Touch yun. So pag once identified na talaga ito ay GSIS member, mayroong BP number na ngayon and match doon sa date of birth,
magbibigay na po ng OTP or one-time PIN doon sa cellphone na registered sa GSIS, and then yun, automatically they are already registered sa GSIS Touch. And then once nakapasok na po sila sa GSIS Touch, ang payo ko lang sa ating mga members and pensioners, dapat ingatan po nila yung kanilang mga cellphone, wag nilang ibigay yung kanilang credentials, yung password na ginamit nila during during login sa kanilang GSIS Touch. Dahil doon sa GSIS Touch po, para na siyang virtual office. Kumbaga, Ma'am Cheryl, ang GSIS ngayon ay hindi na siya nag-o-office ng 8 o'clock to 5 o'clock. We gave it 24/7 na because of the GSIS Touch. Dahil doon nakikita na kaagad nila yung kanilang members record, mabe-verify nila yung kanilang mga important data. For example, yung kanilang lahat ng mga basic information, yung pangalan, date of birth, address, ganon, ay nandoon na po sa GSIS Touch. Katulad ng sinabi ko rin, yung member service profile, nandoon na rin po kung anong ahensya. Kung, for example, lumipat na ahensya, makikita yung periods kung saan siya ahensya unang nagtrabaho, and then kung saan na sa ngayon, kasalukuyan. And then doon sa GSIS Touch, may mahalagang features din po kami doon na gaya ng nabanggit ko, pwede pong mag-avail ng loan, pwede mag-tentative computation ng loan, at automatically hindi na nila kailangan pumunta sa GSIS office or pumunta sa mga GWAPS kiosk para mag-apply ng mga loans at the comfort of their office, of their home po. Isang click lang po doon, relax sa GSIS Touch, isang click lang po doon sa kanilang mga cellphone ay pwede nilang maka-avail ng aming mga loans. And then meron din po kaming tinatawag na claim. So pwede sila mag-tentative claim. As of today, for example, gusto nila makita magkano na kaya yung aking benefit na makukuha sa GSIS as of now. So kayang makikita din po kung magkano yung pension nila as of now, kasi hindi pwedeng yung prospective ngayon. As of today, kung magkano na kaya ang pension ko, kasi yun, minsan malimit, tinitingnan ng mga mayroong GSIS Touch para lang matrack down nila po. Tapos makikita din po yung premium payments, kung talaga po ang ahensya nila ay nagbabayad ng premiums, nagbabayad ng kanilang loans, ganon. And then, meron din po kaming features doon, ma'am, na yung mga active loans ay pwede nilang magbayad sa GSIS Touch, meaning mayroong button doon ng pay, basta active loans nakikita pa sa GSIS, they can pay. Kung meron for example sila extra money on top of those deduction doon sa kanilang office, for example gusto na nilang matapos yung loan nila, may extra money sila, so nakalink po yun sa Land Bank pag mayroon sila account sa Linkbiz, sa Union Bank pag may UPay po sila, pwede din sa Paymaya, at saka meron din QRPH, so pwede rin GCash, mayroon ng features na ganon. And then hindi rin namin pinabayaan po yung ating mga pensioners, of course, because ang ating mga pensioners ay pwedeng mag-avail nga kanina ng calamity loan, pwede na through GSIS Touch. Opo. And aside from that, they can do also the appear, yung tinatawag naming annual pensioners information revalidation na we conduct yearly po para during their birth month, para ma-activate po namin ang kanilang status as active pensioner. Po? Taon-taon, di ba dapat ginagawa yan? Parang pagpaparamdam na buhay pa ako. Kasi minsan, naalala ko yan, my mom, bigla na lang nahinto. Nasuspend. Kasi hindi namin kasi alam na dapat pala yearly. Yearly, during birth month. Tuwing birth month so, pala ginagawa. Struggle minsan, nung wala pang GSIS Touch ng ating mga members, pensioners, na kailangan pa nilang pumunta sa GSIS para magpakita. Tapos manual validate namin. But now, with GSIS Touch po, mabilis lang. Ang user experience namin, ma'am, with GSIS Touch pag nag-a-appear ay nasa 30 seconds tapos na po. We are using facial authentication. Bakit 50% pa lang ang re-register? Yeah, kaya po actively pinopromote talaga namin yung GSIS Touch. Yung 50% na yon, 52%, ma'am. 52%, yun yung active members. And pensioners. Baka mostly yan, pensioners po kaya?
Ang karamihan nasa datos, ang karamihan ng mga may GSIS touch pa lang, mga active members. So, medyo onti pa lang sa ating mga pensioners. So, kaya yung campaign po namin to promote the GSIS touch use, talagang ganun na lang para katulad ng programa po nyo, Salamat sa Sagot Kita, dahil dito napaparating natin ang mga programa ng GSIS, mga bagong programa. Ano po? Opo, ay yung mga pensioner po natin dyan na nakikinig. Abay, kung kayo po, minsan kasi pag alam po natin, pag may edad, parang allergic dyan. Ano bang mga app yan? Magpatulong po kayo sa inyong anak or sa inyong apo para po, sayang kasi may mga features na mapapadali po. Hindi nyo na kailangan pumunta, magsadya mismo sa GSIS para maka-avail kung ano man po kung loan ang gusto nyong ma-avail or magbayad, na mapapadali po ang inyong buhay at updated. May mga, I'm sure may mga updates po dyan na mga programs na pwede nyo pong ma-avail. So, all you need to do is download lang po yung app, whether Android ang phone nyo, diba? Or ka-iPhone kayo, pareho, available na po yung app na yon. Yes, ma'am. That's good to know. Alright. Meron din po, naglabas din po kayo yung digital ID. Yes. Ano po ba itong digital ID? Yung digital ID was launched po noong May 31 in time for our 87th anniversary, Ma'am Cheryl. Ito ay ang tinatawag naming GSIS Membership ID. So, digital na siya. So, with that, inibigay sa ating mga members. So, nilagay na rin po namin yan sa GSIS Touch. So, pwede silang, yung mga hindi pa enrolled, pwede pong mag-enroll na using the GSIS Touch. Based po sa aming data din uli, ito po ay umaabot lang ng 2 minutes, tapos na po sa enrollment. Unlike today na kailangan pa nilang pumunta sa GSIS para mag-enroll, para magkaroon ng ID. With GSIS Digital ID, napaka-convenient lamang po dahil sa kanilang mga cellphone, pwede na sila magkaroon ng digital ID. Ano po? And then 2 minutes lang ang tinatagal per transaction on average po. And then automatically, once nakapag-successfully enrolled, mabilis lang po yung enrollment process namin. Real time, they can already view the GSIS Digital ID in their cell phone. Oh, okay. At yun po, ano yun? Magagamit po nila yan sa iba't ibang transactions. They can use that for now po sa GSIS only. Meaning, pag pumunta sila sa GSIS, hindi na nila kailangang magdala ng physical card. They have to, show the digital ID in their cell phone and they can transact business with us po. And with that, as of today po, Ma'am Cheryl, out of 2.65 million members and pensioners, active members, mayroon na pong 1.33 million ang may GSIS Digital ID. Ayun. So, yun yung magandang balita. So, marami naman po. Ito pong ID, digital ID, and also, balikan ko yung GSIS touch po. May mga kapatid po tayo, they retire outside the country. Yeah. Pwede rin po ba ito? Outside the country? Opo. Yeah. Yung GSIS Touch po, available na rin po sa ating mga members, for example, na assign sila doon, or pensioners na gustong mag-appear. Yung OTP na nabanggit ko kanina, Ma'am Cheryl, di ba usually sinisend po yan talaga dapat lang sa cellphone number. With our pensioners residing abroad or nandoon na sila ngayon, ang one-time PIN ay pinapadala sa email address sa lahat. Basically, nung una nagsimula lang kami sa US, kunting bansa lang, but as of now, almost all countries ay pwede na pong mag-download ng GSIS Touch kasi nga po, yung OTP na dating parang challenge namin dahil nga sa cellphone, ma'am. Dapat local number. So, ang OTP with that, pinapadala na namin sa email address na. Registered email address nila sa GSIS. So, once napadala yung OTP sa kanila, they can register na po sa GSIS Touch and then log in using the password and credentials. At least, malaking bagay po ito. Kaya tulad ng sabi ko nga po, kung naninirahan na sila sa ibang bansa at pensioner sila. Diba? Kailangan, yung sabi nyo, every year, birthday nila, birth month nila, kailangan nilang mag-appear. Paano yun? So, pwede na doon. Pwede po. So, mabilis lang talaga. As mentioned earlier po, nasa 30 seconds lang ang average processing time ng pag-appear. Ano lang po yun facial authentication ang ginagamit naming mukha lang. Opo. So,
Hindi nyo na kailangan, kahit na dito. Yes po. Hindi na kailangan. Sa cellphone nyo lang, hindi na. Sayang din ha, makakatipid po kayo sa biyahe, Pamasahe. sa oras, pamasahe, tama. Opo. May mga pumupunta sa office namin, Ma'am Cheryl, ano po, Kasi hindi pa nila alam. Ang ginagawa namin pag may dalang cellphone, Tinuturuan tinuturuan nyo na. Para the Oo. second time around, alam na nila na, ay, madali lang pala, ba't pa ako kailangan pumunta sa GSIS, ano po. So, ginagawa namin, meron kami nakatutok na mga staff na pag may pensioner, ito ganito lang po, sige gawin po natin, gawin po ninyo kayo po mismo ang gumawa sa cellphone nyo para sa susunod, Yes, kaya nyo na. oo. Ganon po ang aming proseso. O mga kapatid, baka po kayo may mga concern, tawag na po kayo sa ating tanungan hotlines, post na po kayo sa ating live stream, sa ating pagbabalik, papatugunan na natin kay Sir Eric yung inyong mga katanungan at mga concerns. Oras po natin, 4:41, wag po kayong bibitaw, magbabalik po ang programang Sagot Kita. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating programang Sagot Kita. Ako po ang inyong kapatid Cheryl Cosib. Again, we're still joined by Sir Eric Bundak. Siya po ang Vice President ng GSIS NCR Area 2. Diretso na po tayo sa komento ng ating mga netizens. Okay po. Nasa last 10 minutes na po tayo ng ating programa. Okay. Uy, manghaba. Alright. Si Jose ng Binyan, bakit po kaya mas malaki magbigay ng pensyon ng GSIS kaysa sa SSS? Kasi mas malaki po yung kinakaltas nila. Nasa batas po din. Oo. Oh. Tama rin po kayo, Ma'am Cheryl, dahil po malamang mas malaki yung kinakaltas namin sa mga sweldo ng ating mga members dahil 9% plus yung government share po na 12%. Oo, ayan. Tapos si Jenny Marquez, paano po kapag hindi naman nasa state of calamity yung residente pero nagwo-work po sa state of calamity? Ayun. Pwede po ba mag-avail ng loan? Pwede, Ma'am Cheryl, kasi ang provision naman po natin doon basta working or residing in the calamity area po. For example, yung kanilang ahensya ay located doon sa calamity area, sa NCR, pwede pong makapag-avail ng calamity loan ng isang members po. For as long po yung updated lang po talaga yung record ng ating mga members sa GSIS. Okay. Tapos, padagdag na. Okay, si Fe Vesalbon Forteza, tanong ko lamang po, ba't di po ako nag-survivor pension sa GSIS? 19 years, 8 months po anak ko sa service. Teacher po ang anak ko at 44 years old siyang namatay sa atake sa flag ceremony sa school. Base po kasi ngayon sa ating polisiya, ang survivorship pensioner ay nakukuha ng mga spouse, yung asawa lang po. Asawa lang or anak? Hindi rin? Hindi po, yung asawa lang po. Kumbaga, for example, ang namatay ay tawag nito ay member, yung spouse lang po, hindi siya hindi parents, hindi pwedeng magulang. Hindi kung walang asawa? Ayun nga po, as of this time, yun po ang nakalagay sa ating batas. What happens to the money? The contributions? Yung contribution po ay nailalagay doon sa Social Insurance Fund na pinapaikot po natin para talaga? Sir? Pag walang ano sir, pero meron pong death benefit naman makukuha. Yung pension lang po. Yung pension. Meron pong ibang may claim po yun na makukuha naman ang ating mga yung mga naiwan, for example. May death claim naman po. Pero yung pension po, Ma'am Cheryl, doon po nag-aano lang po talaga siya doon sa pero Sir Eric, di ba the pension, yun yung total contributions niya doon sa service niya? Pero aside from the pension, may una na pong ibabayad, di ba? For example, mayroong retirement claim, mayroong CSB or life claim na ibibigay sa ating mga members pag nag-retire sila. Yung pension po, yun yung lifetime. For example, ako nagtrabaho sa gobyerno, lifetime ko mas kukuha yung pension na yon. Tapos for example, iba pa yung retirement. Opo. So, for example, namatay po yung old age pensioner, or yung survivorship. 44 years old lang siya. So yung namatay yung kanyang anak po. Yung anak po ang namatay na nagtatrabaho sa gobyerno. 19 years. Kaso po yung nag-text po ay hindi yata asawa. Magulang po. Yun, hindi po na-i-extend sa magulang niya. Mukhang yung wala pension. pang asawa. Pero anyway, kukunin ko po yung number. I-check din po natin yung kanyang record, Ma'am Cheryl. Alright. Talaga? Anak lang? Okay. Asawa po. Ay, asawa lang pala? Not even yung mga anak? Sa pension po
Sa pension. Oo, pension lang. Apa. Okay. Si Marie Kupkupin, ano po ang dapat kong gawin? Hindi ko po na-inform ang GSIS na lumipat na ako ng private sector. Ay, kailangan gawin lang po. Marie. Si Marie, Ma'am Marie, kailangan lang pong i-submit ng inyong ahensya yung isang form D para mai-record po namin sa GSIS na kayo po ay hindi na nagsiservisyo sa pamahalaan para po hindi na tuloy-tuloy yung paniningil namin ng premium sa ahensya. At dapat din po sa ahensya, pag may mga ganitong cases po na for example, wala na po pala sa inyo yung inyong members, na terminate na siya o nag-separate or lumipat ng ibang ahensya kahit man siya ay sa gobyerno o sa pribadong sektor, dapat po laging ina-update po ang GSIS sa mga galaw ng kanilang mga members. Ano po? Again, sir, kung kunwari 3-4 years lang nagtrabaho sa government, may refund naman po yun. Refund. Premiums. Opo. Ayun, okay. Si Mark Mendez, mayroon din po bang multipurpose? Yes, Meron. Multipurpose Flex. MPL Flex. Paano yun anytime pwede? Hindi kailangang nasa state of calamity. Yeah, anytime. Na ano po yun, nasa GSIS Touch din po yun. Ayun, ayan. Kaya mag-download na kayo ng GSIS Touch mobile app. ng mobile app para doon lahat ng detalye mababasa nyo na po. Correct. And kung tapos nakita nyo, okay, meron pala itong MPL Flex. Tama ba ako? Multipurpose. MPL Flex. Opo. Ay, pwede na kayo agad na mag-apply. Opo. Doon. Si Mark, si Leila Santos, paano po ma-avail yung employees compensation? Ano po ba yun? Pwede pong makuha na lang yung kanyang contact number. Pwede pong sumangguni sa pinakamalapit na GSIS office para ma-check po natin kung eligible siya sa employees compensation. What's employees compensation, sir? Yun po yung paghalimbawa, isang fund din po yon na for example pwedeng i-avail ng mga ating mga members, pero yun po ay hindi siya doon sa social insurance related. So makikita rin po ba yan sa GSIS? Ay, for now Touch? hindi po siya kasama. Ito talagang kailangan mo daw, Leila, na pumunta sa GSIS. Okay. Si Lenlen Dantes, mayroon din po bang home improvement loan sa GSIS? For now wala po. Pag-ibig tayo. Pag-ibig. Home improvement. Ayan. Si Mike de la Cruz, paano, or pwede mo kasi, kung home improvement, pwede mong i-avail yung multipurpose loan Flex. Gamitin po yung proceeds na yon para makapag-improve ng loan. Tama. Kasi kahit nga, multipurpose nga po. So, pwede po yan. Si Mike de la Cruz, paano kapag nawalan ng work at natigil ng pagbabayad? Babayaran ba yung months na hindi nabayaran kapag i-resume? Okay, iba yung SSS ha, hindi ito sa GSIS. GSIS. Pero katulad din ng SSS, kahit naman pag na-miss mo yan, nahinto ka, hindi mo naman ma-retro yung parang, nakamiss ako ng 3 months na payment. Pwede bang bayaran ko yung na-miss kong 3 months? Hindi din gano'n ng SSS sa GSIS po ba? Pwede yun? For example, yung premiums po ba yan? Dapat, for example, halimbawa na missed yung kanilang mga payments for the past months po. For example, premiums. Pwedeng bayaran sa GSIS yung mga premiums na yon, yung mga past months po. Pero ba't mamimiss? Dapat automatic. Kaya nga po diba? Dapat nadideduct ng ahensya po yung mga premiums na yon. Si at nababayaran sa GSIS. Bakit po kaya hindi ma-access ang GSIS Touch ilang araw na? Magandang balita po yan, na itanong ninyo, na walan po, sa mga Androids lang po affected, Ma'am Cheryl. Pero sa mga iPhone users na almost 20% naman ng aming mga gumagamit ay tuloy-tuloy. But just July 24 po, mayroon lang po kaming challenge. Hindi lang po na-renew yung SSL certificate ng Android, but bumalik siya, Ma'am Cheryl. Pwede na kaninang umaga. In time for my interview today, sasagot kita. So, available na po, good news, available na po ang GSIS Touch sa inyong mga Android phones. I-make sure lang po na i-update yung version ng mga Android, dapat 11 and up. Tapos yung version po, for example, ng GSIS Touch mobile app, dapat 4.79 na. So, i-download lang nila uli sa GSIS. Sa Google Play Store po. Jack, pwede na. Simula kaninang umaga.
Si Milagros Soberano, okay, huli na to. Government employee po ako. Saan po kami mag-apply ng car insurance po at how much? Government employee, meron po kaming general insurance po. May will cater dan po. Car insurance? Ma'am, pwedeng makuha yung cellphone number at pangalan niya para i-endorse ko po siya sa aming general insurance group at matawagan siya. Okay, Milagros. Ito po, wala siyang number. Pero, siguro, Susan, hingi na lang natin yung mga details. Apo. And then you can submit it to Sir Eric. At ibibigay po namin kay Sir Eric lahat po ng contact numbers po ninyo para matugunan po agad-agad yung inyong mga concern. Thank you for joining us this afternoon, Sir My Eric. pleasure po, Ma'am Cheryl. Sa ulitin. Para sa bayan. At sa bayan. magandang hapon po lahat sa ating mga kapatid at nanonood ngayong hapong ito. Ayan po. Si Sir Eric Bundak, ang Vice President po ng GSIS NCR Area 2. Mga kapatid, dyan po nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama po tayo ulit bukas alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ang programang katuwang nyo sa usaping batas, serbisyo publiko at politika, maging sa kalusugan, pisikal man o espiritual. Ako po si Cheryl Cosim. Sagot kita.